ang vlog natin ngayon is management, yung destructive leaders. Pero applicable ito sa lahat ng nagli-lead, sa lahat ng officer, no? Sa lahat ng officer. Pero unahin muna natin yung destructive leaders. Still credit, dish out the blame. So, ibig sabihin, kinukuha mo na nga yung credit, naninisi ka pa. Yan yung number 1, puro sisisi. Di ba? Or kung hindi ka nga naninisi, pero yung credit kinukuha mo. Yung lagi nagsasabi na work as a team, work as a team. Pero yung work mo, hindi naman nila binavalue. Di ba? Yung nagsasabi na ayaw ka nilang mahirapan sa trabaho, pero tinitake naman nila yung credit from you. Dahil hindi rin sila nagtatrabaho. Rarely acknowledge or reward good work. Well, yung minsan napipilitan na lang silang bigyan kasi out of necessity, pero out of your appreciation dun sa good work, yun yung sinasabi. Iba yung pangangailangan dahil kailangan at saka yung appreciation. So pag destructive leader ka, mas inaano mo yung need, yung pangangailangan. Para walang masabi. Ito yung pangit sa destructive leader. Tolerates toxic behavior. Kung kahit okay yung resulta. Kumbaga, hindi siya magsasalita. Yun yung madalas yung makita natin. Walang sinasabi, walang inirereklamo, dahil okay yung resulta. Kahit toxic na yung environment. Baka wala silang pakialam kahit magagulo kayo sa team. Wala siyang pakialam. Basta okay yung result, which is mali. Kasi eventually, masisira kayo. And then, dismiss feedback and resist change. Kasi ito, pwede itong dismiss feedback. Ayaw niya ng feedback. Pero naman, gusto ng feedback pero hindi tinatanggap. Kasabihan mo, then kinabukasan, balik sa dati. May ganyan. Lack empathy and understanding. Yun yung sinasabing amo yung sarili. Hindi nakikita yung iba. Basta yung sa sarili lang niya, yun ang gusto niya makita. Kaya nga dito sa pagiging officer ng PWD, wala lang emosyon dito eh. Mas pinapairal dito, utak eh. Hindi ka pwede magtampo rito pag may sumita sa'yo. Kahit na medyo masama loob mo, dapat constructive lagi ang tingin mo kasi dapat makita mo rin kung saan sila nanggagaling. Hindi mo pwede sabihin na ganun ka, honest ka, ganyan, ganun ka. Hindi pwedeng ganyan. And then, yun na yun, wala kang trust. Kumbaga, wala kang trust na pagkatiwalaan yung tao mo na tumatrabaho sa baba. Kumbaga, laging dapat alam mo, ganyan, dapat alam mo. Should trust. Diba? Nakatingin ka sa kanila pero you should learn how to trust them. Because they work for you. Hindi yung mahihimas-masan ka lang. Pag may nagsabi lang sa yung tama, tsaka ka lang mahihimas-masan. And then, marirealize mo mali, and then kinabukasan, babalikan na naman sa dati. Diba? Yeah, ito yung communicate poorly and or hoard information. Merong nag-hoard ng info, hindi sinasabi. Pero merong nagko-communicate, hindi niya hino-hoard yung info. Merong hindi nag-hoard. Nagsasabi siya, pero yung pagkakasabi niya mali. Kumbaga may leader na magulong kausap. Di ba? Yung ganyan. Kumbaga, ang focus niya lagi short term, yung ngayon lang. Hindi nga alam yung short-term goals niya would lead to long-term goals. Ano yung long-term goals mo? Di ba? Hindi niya hinahayaan yung members niya mag-grow. Kasi gusto niya laging siya involved. Yun na yun. Yung publicity, gusto niya picture-picture lang. Pwede ka naman tumulong na hindi nagpipicture. Kumbaga kung kailangan mo ng documentation, isa lang ang kailangan mo, wala nang iba. Diba, mas gusto mo yung sayo lagi eh. Sayo nakafocus, yun ang destructive leader. So ayan, to summarize it all up, ang lagi nitong focus, sarili mo. Hindi sayo. So, yun lang po.